Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, at mga taga-subaybay natin mula sa Bayong Dagat. Sa mga kapatid natin dyan sa Samal, Davao del Norte, sa Lipa City Center Church, sa Inosluban, Lipa City, sa Magdum, Tagum City, sa San Jose City, Nueva Ecija, sa Tacloban City, sa Leyte, Sumagi, Mindoro, Southern Leyte, Bantok, Silang, Cavite, AUP, sa Paris, France, sa Batangas City, sa Navotas Church, sa Villa Cruz Church, sa San Mateo Isabela, sa Aliw-Aliw Church, Daet, Camarines Norte. Naway ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay bubuhos sa inyong lahat. Sa ating programa, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at higit sa lahat sa Kanyang pag-ibig at Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal nating panauhin na magbabagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Jules, Pastor Ray. At binabati ko rin po yung mga ating mga kapatid na nanonood. Nandito man sa Pilipinas yan o sa ibang bansa. Nawa ang basbas ng Panginoon ay maranasan nyo. At binabati ko rin po si Brother Jonathan Maglaso dyan po sa Malolo sa SD Church. Maganda po yung aping nagawa doon na Elder Summit. Amen. Na kung saan pinag-aralan namin yung church manual dyan sa Dakong Punguyan. So, Brother Jonathan, God bless po at yung mga pamilya. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Ray? Napakasaya sapagkat patuloy na ang ligaya ng pag-aaral ng Diyos ay gayon na lamang mapapaibayo ang ating patuloy na kaalaman at ganun din karunungan sa salita ng Panginoon Diyos. Binabati ko ang mga kapatid natin sa Ibayong Dagat. At kumusta kayo dyan, Ate Risa sa may Arizona. At ganun din si Brother Jess Cock sa may Lumalinda, mga kapatid. At ganun din sa Stockton, ang mga Santos. At ganun din sa Hawaii, ang mga kapatid dyan na nanonood, purihin ang Panginoon Diyos. Pagpapalain kayo, mga kapatid. Amen. Tayo ay nasa unang trimester pa rin sa ating pag-aaral, sa ating na may pamagat na pinagkaisa ng langit at lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. At tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa ng mga banal na salita ng ating Panginoon. Ngayon ay tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ng ating pag-aaral ng ating leksyon sa oras na ito. At upang tayo gabayan ng banal na Espiritu, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, aming pong inyanya ng iyong banal na Espiritu, na siya po ang mga siwa sa aming pong pag-aaral. At ang aming mapapakinggan, mapapanood, mapababasa, ito po ay magbigay ng kalwalhatian po sa inyo. At yung mga kapatid po namin na nanonood at nakikinig, pagpalain po inyo sila. At sa aming pong pag-aaral, maintindihan po namin ang kalahagaan ng aming Panginoong Hesus na siya ang nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Amen. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
Tayo po ay nasa pang-12 na leksyon na ng ating pag-aaral sa trimestreng ito. At isang leksyon na lamang ay matatapos na tayo sa aklat ng Filipos at Colosas. At ang title na ating pag-aaralan ngayon ay Pamumuhay kasama ang isa't isa. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pang-12 na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng Colosas 4:6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Kaibigan, kapag ang mga tao ay magkakasama sa trabaho man o sa tahanan, hindi maiwasan ang pagkakaiba at tensyon. Habang mas nagiging malapit ang relasyon, mas nagiging mahalaga ang pagkakasundo. Ang pamilya ang pinakamalinaw na halimbawa nito. Tulad ng isang kumpanya, kailangan nito ng pagkakapare-pareho sa mga pinahalagahan, mga mithiin at layunin upang maging maayos ang takbo. Ganito rin ang prinsipyo sa iglesia sapagkat ito ay isang malaking pamilya. Sa ating pag-aaral ngayong oras na ito ay makikita natin na ang mahalagang prinsipyong binibigay ni Apostol Pablo kung paano magiging matatag, maayos at makadiyos ang isang pamilyang Kristiyano. Mga prinsipyong maaring magbigay gabay sa lahat ng ating ugnayan sa loob at labas ng tahanan. Kanya't may 3 punto na naman na ating papag-aralan na ngayong oras na ito sa ating leksyon. At ang 3 puntong ito ay nag-uumpisa sa letter W. Walking in love at home, working with integrity, and witnessing with wisdom. Isa-isahin po natin ito na pag-aralan sa pamagitan ng 2 panauhin natin na si Pastor Marvin at Pastor Ray. Pastor Marvin, ating umpisahan ang ating leksyon, Walking in Love at Home. Pastor Jules, Pastor Ray, maganda ito na i-connect natin doon sa nagaraan para at least masundan natin yung ating pag-aaral doon sa ulitin ko ulit kasi binanggit ko ito nung nakaraan nating lesson. Yung chapter 1 dito ay pinapakita ni Pablo the supremacy of Christ. Yung chapter 2 pinapakita naman dito ni Pablo that we are complete in Christ. Tapos nung nakaraan natin na pinag-aralan ay kinakailangan din na yung old man ay tanggalin at ibihis yung new man. So, ibig sabihin yan, the new life consists of new man. Now, bakit kinukuha ito? Ito, ipinapakita ng Panginoon doon sa vertical relationship. O yan, yung may vertical ngayon. Itong last week, nakita natin yung vertical relationship. Ngayon naman, ang sabi po ni Pablo, dadako tayo sa horizontal. Bagay doon sa horizontal. Kasi living, yung title ng ating lesson, living with each other. O pag sinabi natin living with each other, ang ibig sabihin yun, tayo ay buhay kay Kristo, and if we live together, there must be harmony. Yan. Harmony. Ang ibig sabihin yun, wala na bang singgalot? Merong singgalot yan. Kaya nga yung new man ay may forgiveness doon. Now, bago natin laliman yung ating pag-aaral, pagtitignan po natin yung una, yung walking in love at the home, dito, kinakausap ni Pablo yung pamilya. Yung pamilya. Kaya ito muna yung ating unahin dito. Kaya pagtitignan po natin doon sa chapter 3 verse 18 and 19 and 20, ito po yung sinasabi. Anong sabi doon sa una? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila.
Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. No. Mga din tatlo yun. Pansinin po natin. Sundan niyo po doon sa ating pag-aaral pag may Bible po kayo. Meron pong mga adjective na ginamit dito pagkatapos ng mga sinabi dito. Una, wives. Mga babae, sabi doon yung sa translation sa Ilocano, hindi naman mga asawang babae, mga babae lang. Pero dito sa English, very particular. Wives. Kaya sabi doon, wives. Wives. Ano yung tapos sinundan ng adjective? Submit. Pasakop. Pasakop kayo sa iyong asawa. Ito yung advice para magkaroon ng harmony doon sa tahanan. Yung babae, anong gagawin niya? Pasakop. 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 Pero minsan, hindi nagpapasakop. Sumasakop. Kaya nagiging authoritative. Sumasakop. Kaya yung lalaki tuloy, nagiging nakikitira lang. Kasi yung Walang bahay. yung babae, Ang may bahay. siyang may bahay. O di nakikitira lang yung lalaki. Ang aking may bahay, sabi ko sa'yo. Ang aking may bahay. O di, Walang tayong bahay. mga lalaki, Nagigibahay lang. wala tayong bahay. Kasi ang may bahay yung babae. ang point dito, ang point dito ay to have a harmonious relationship. Ang sabi doon, submit. Minsan, lalo na pag yung babae ay siyang nauna doon sa lalaki, hindi nagsasubmit yung babae. Ang nagsasubmit yung lalaki. Tuloy, pinsan ni Andres. Pero pag titignan natin, yun po yun. Kaya ito yung advice na when we submit, ang ibig sabihin niyan ay the wife ay nirerespeto yung asawa. Then pinapakita yung pinapakita yung pag-ibig. Yan yung nangyari doon. Now, on the other hand, Malalaki naman. doon sa verse 9, mga lalaki naman, mga husband. Anong sabi doon? Husband, Love. love. Ibigin. Yun naman yung adjective na ginawa doon Love your wives and do not be bitter toward them. Yung gamit dito ay bitter. Anong yung gamit dyan? Malupit. Mapait. Huwag malupit sa mga asawa. Kaya kasi ito nang nangyari doon sa Colossian Church, para bang ang tingin nung mga lalaki sa kanilang asawa Property. ay tool. Property. Tool lang. Kaya ito yung reminder ni Pablo doon sa mga lalaki na sabi niyo, ibigin niyo ang iyong asawa kasi yun hindi yan tool. Kaya minsan ito yung sinasabi niyan. Kaya tayong mga lalaki na nandito, may asawa tayo, we need to love. Yun yung gamit dito. Kaya pag titignan mo, yung una, yung babae nga, nung hubugin ng Panginoon, yung babae, kinuha doon sa tagiliran, sa may tadyang. Di ba? Ang prinsipyo doon ay yung rib yun, kasi isa lang yan, di ba? Yung rib na kinuha ng Panginoon na ginawang babae, malapit sa puso. Ibig sabihin nun na yan, ibigin. Ibigin. At ang sabi doon ay, huwag sasaktan. Pero minsan, yung babae, ginagawang battered, meron bang battered husband? Meron. Hindi lang battered wife. May battered husband, meron ba yun? Pero, kasi, minsan yan, ini-illustrate ito. Yung ating pag-aaral maganda ini-illustrate ni Pablo kung paano mamuhay ayon doon sa new man. Yung new man, yung babae, submit. Yung
Lalaki, love. Yung anak naman ay obey. Ayan. Obey. Kasi yun yung maganda doon eh. Kaya yung mga anak na nakikinig at nanonood ngayon, ang admonition po sa inyo ay you need to obey. Kasi doon sa Ten Commandments, kung gusto mong mahaba ang buhay, yung mga magulang mo, ang sabi doon, honor. Yun lang yung may promise doon eh, na mahaba yung buhay. Kaya ang sabi dito, we need to obey. Okay. Pastor Ray? Tama ito. Yung unang punto ay tinitingnan natin na ninanais sa San Pablo, mga kapatid, na ang iglesia ng Colosas ay magiging maayos at may kaayusan. So itong mensahe niya dito sa unang punto, mga kapatid, ay nagseset si San Pablo ng kaayusan sa pamilya. Sapagkat kung hindi maayos ang pamilya, ay enteramente hindi rin maayos ang iglesia at ang buong komunidad. At ang lahat na yan dahil ang pamilya ay isang napaka-basic foundation ng community at saka iglesia. Yan ay ginawa ng Panginoon Diyos na isinaad niya na may kaayusan. Kaya nung sinabi ng Panginoon, sinabi ni San Pablo, nung sinabi ni Pastor Marvin na ang mga babae ay pasakop, nagseset siya, mga kapatid, ng order. Ibig sabihin, kaayusan. Bakit niya inuna ang babae? Maaring siguro ay maraming mga babae hindi nagpapasakop, kaya nagkakaroon ng problema sa loob ng pamilya, mga kapatid. At nagkakaroon ng gulo. At hindi maganda ang pamilya na ang babae ang nangunguna sa loob ng pamilya. Kaya nga, ang tanong ko sino bang unang ginawa ng Panginoon Diyos? Babae, lalaki? Lalaki. Kaya ang Panginoon Diyos, kagaya ng sinasabi ng Pablo, nagseset si San Pablo ng leadership sa loob ng iglesia. At kung may leadership sa loob ng iglesia at headship sa loob ng iglesia, dahil ang lalaki ang unang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, merong kaayusan. Inuulit ko, mga kapatid. Pero yung submission na yon sa babae, pagpapasakop ay hindi upang laitin o saktan, sinabi ni Pastor Arben, kundi yung submission yon, bawat laki at babae, asawang lalaki at asawang babae, ay may quality, pareho sila na mahalaga. Kaya lang, nagsaad ng Panginoon Diyos kay San Pablo ng order. Mga kapatid, at leadership. Lahat ng bagay, lahat sa kapupunta, organizations, pamilya, lahat. Iglesia, lahat, mayroong mangunguna. Kasi kung walang mangunguna, walang kaayusan. Kaya nais ng Panginoon Diyos na ang lalaki, siya ang ulo, dahil siya ang unang pangalan nito, nilalang, pero ang kanyang pangunguna ay, merong labing leadership, mga kapatid. Hindi niya magiging kagayang alipinin ang asawa at ganun din ang mga anak, mga kapatid. Kaya napakahalaga ito. Hindi din diktador ang pangunguna. Mga kapatid, hindi rin narcissism ang pangunguna, mga kapatid. Kundi ang pangunguna ng lalaki bilang isang head, mga kapatid, ay ay sa pabagitan ng pag-ibig. Kaya nga sinabi dito sa verse 19, Pastor? Ibigin ninyo. So, ang pangunguna ng lalaki ay pag-ibig. Kung ang lalaki na asawa ay nangunguna sa pag-ibig, madaling sumunod, magpasakop ang asawa, Pastor Jules, Pero pag ang pangunguna ng lalaki ay panlalait o ay malayo ang damdamin at mahirap yan makapasok sa loob ng pangalan nito, yung kulambo, mga kapatid. Kaya, napakasaya. Sana, a little heaven on earth sana naman ang ating mga tahanan kung sundin natin ang kaayusan na inilalatag ni San Pablo dito sa unang punto na a little heaven on earth, walking with love. Bakit? Sabi ni Pastor, we put already the new man and renewed. Sabi ko kanina, nung nakaraan, mga kapatid, laging nababago, nagkaroon ng pagbabago, tumataas
ang lumalalim ang ating pagkaunawa, mga kapatid. Okay, at tayo tutungo na sa pangalawa kasi napakaganda na yung sinabi na household codes ni Pastor Marvin at ni Pastor Ray. Kaya tayo tutungo na sa pangalawa na punto, working with integrity. Ating ulit tatanungin ang ating mga panawin, si Pastor Marvin at si Pastor Ray. Pastor Marvin. Tingnan niyo yung Pastor Jules, yung shift from family, now ito naman ay workplace. Ibig sabihin nun, pati doon sa workplace, dapat si Kristo ang manguna. Kasi new man. Kaya ito ang sabi doon sa verse 22, 23 at saka 4 verse 1. Okay. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglilingkuran ninyong Panginoong Hesukristo, sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa at walang tinatanging tao. Tingnan yung maganda nito eh. Nung panahon nito, kasi Gentile Christian ito, may mga slaves sila, may mga master. Pero ang doon, though slaves at saka master, then pupunta pa rin sila pareho doon sa sambahan. At even doon sa simbahan o doon sa worship, yung master-servant relationship nandun pa rin. Kaya ang sabi ni Pablo dito, ang sabi niya, yung bond-servant, kasi pag-servant ka, during that time, wala kang rights. Ang may rights sa'yo, yung boss mo. Pero mga Kristiyano ito. Yung boss Kristiyano, yung servant Kristiyano rin, kaya yung bond-servant. Kaya nagbigay siya ng pieces of advice si Pablo. Kaya ang inunya na dito, yung mga bond-servant. Ang sabi doon, tingnan yung description niya, ang sabi ni Pablo, ay maglingkod kayo. Na ang gamit dito sa akin ay eye service. Pag yung eye service, pag nandyan yung boss mo, saka ka lang gagawa. Yan yung eye service. Sabi doon, no, eye service doon sa verse 22. Ibig sabihin pala nito, nung panahon ni Pablo, mayroon din ganon na pag mayroong tumitingin sa'yo, sipag ka. Pero pag walang nakatingin, wala lang yan, sabi mo. Panahon na yung oras. Binabantayan yung oras. Yan yung eye service. Then ang sabi pa doon, men pleasers. Para bang men pleasers na masipag ka pag nandyan yung boss. Tumitingin sa'yo kasi gusto mong i-please sa kanya. Parang pasip-sip punti. Di ba, you know, men pleaser. Yun ang sabi ni Pablo. So, eye service ka, men pleaser ka, pero sabi ni Pablo, wag ganon, wag. Ang sabi ni Pablo doon sa last phrase niya, but in sincerity of heart. Ayan, ang sabi niya. Doon sa mga bond-servant, ay nandyan man yung boss na nakatingin sa'yo, o wala man dyan, anong sabi ni Pablo doon? Ang sabi niya, you need to work sincerely in your heart, not only sincerely, and fearing God. Ang sinasabi ni Pablo dito, yung matapat mong pagtatrabaho, yun ay parang worship sa Panginoon. Yan ang kanyang sinasabi. Kaya tayo mga kapatid na nanonood na kinig, na tayo na may mga boss doon sa ating trabaho, at tayo ay isang mananampalataya, ay hindi sana tayo ay service or man pleaser. Nagagawa po tayo na mayroong kagalakan at sinseridad sa ating puso. Nandyan man sila na nakatingin sa atin o wala, gagawa po tayo
na heartily. Oh, hindi lang yon. Kasi pag gumawa po tayo na ganon, ang sabi doon sa verse 22, sino ang magre-repay sa atin yung faithfulness natin? The repaying or the reward will be coming from God. Sa Panginoon manggagaling yon. Hindi man, ang bonus mo, masipa ko para may bonus sa boss. Minsan hindi man natin makuha yung bonus na yon. But if we do our work sincerely sa ating Panginoon, yung bonus sa Panginoon yun manggagaling. Now, yun po yung bondservant. Now, nag-shift ulit si Pablo doon sa servant, doon sa master. Doon sa verse 1, 4 verse 1. Mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay meron ding Panginoon sa langit. Doon naman sa mga master, ang advice ni Paul, pakitunguhan. Kaya yung mga kapatid na nanonood sa atin, nakikinig, na may mga tao sila na kayo ang boss. Ang biblical principle, ang sabi doon, pakitunguhan yung mga bondservants. Ano pa doon? Ang gagawin doon, hindi lang yon. We need to treat them just and fair. Sabi dito, just and fair. Makatarungan at matuwid. Makatarungan at matuwid. Bakit? Knowing that you also have a master in heaven. Yan. Yun ang ginagawa, ang pinapakita niyan. Mag-master ka, meron din master doon. Ito yung implication doon sa horizontal relationship. Kanina, doon sa family, ngayon, doon sa workplace. Pastor Julius, Pastor Ray. Amen. Pastor Ray. Itong pangalawang punto sa ibang banda, mga kapatid, ay si San Pablo, nagseset siya ng hindi sa social order, kundi spiritual order. Kasi hindi niya pwedeng kontrahin yung social order nung unang panahon sa Roma, na mayroon talagang alipin at mayroon talagang may-ari ng mga alipin. Hindi niya pwedeng kontrahin yon sa panahon nila dahil magkakaproblema yan. Talagang mas delikado ang ebanghelyo. Kundi nag-set si San Pablo ng spiritual o kaya religious o kaya spiritual order, mga kapatid. Yung mga alipin na sinasabi ni Pastor Robin at saka yung mga boss, mga kapatid. Ngayon, may integridad tayo, mga kapatid, na nagtatrabaho tayo, naglilingkod tayo, na ang tumitingin sa atin ay ang Diyos, hindi kung sino-sino. So, dahil ang integridad ay ikaw ay gumagawa ng tama kahit walang nakakakita sa iyo. Alam mo, nung unang panahon, Pastor Julius, Pastor Narvin, nung ang Briton ay kinongker ang Africa, may mga mababa talaga ang mga kaalaman ng mga tao noon doon. Ay kung wala yung boss, wala yung mga Briton, ay walang nagagawa. Pero pag nandun ang Briton na naka-eyeglasses siya, na black, yung mga kuwan, ay gumagawa yung mga alipin. Ang ginawa ng Briton, Pastor Marvin, kinuha niya yung kanyang eyeglasses na, ang tawag nila yung black, yung maitim, at inilagay niya doon sa poste ng kahoy. Sabi niya, tinitingnan kayo yan ha, pag nagtatrabaho kayo ha, sa araw-araw, nandyan, tinitingnan kayo. So umalis yung Briton. Yung eyeglasses niya lang iniwan niya. Alam mo, natapos ang gawain. Bakit? Kasi walang kaalaman yung mga kuwan. Dahil ang alam nila, yung tumitingin pa rin sa kanila ay yung boss nila. Ay kung ganun nga ang mangyayari, mga kapatid, ay maigi naman. Kaya lang, ang Diyos, sabi dito ay, tayo ay gumagawa. So, ang prinsipyo dito, as Christians, we act like Christ, mga kapatid. Bakit? Dahil, sabi dun sa Roma 2:24, naiinsulto ang Diyos kung ang nagpapalagay na Kristiyano hindi angkop ang kanyang buhay pagkilos na kagaya ni Kristo. At sabi dito sa 2 Peter 2:2, wag nang basahin, sabihin ko na lang 2 Peter 2:2, ay mamamalain ang katotohanan na naituro sa inyo, sabi ni San Pedro, kung hindi nyo pangalagahan ikabuhayan ang katotohanan na kay Kristo Jesus. Kaya
sana naman tayo lahat, maging hindi lang kaalaman, kundi marunong tayo na ang katotohanan ay isa sa buhayan natin, na yun ang talagang ipinapakita ni San Pablo sa Colosas, na maging makita ang buhay nila kagaya ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya sa Titus 2:5, Pastor, God is honored when you act like Christ. Napakaganda, mga kapatid. Maging pagpapala, masisiyahan ng Diyos, mabigyan kalwalhati ng Diyos kung ang bawat nagngangalang Kristiyano na hindi lang nagpapanggap, kundi nabubuhay Kristiyano, tinanggap si Kristo sa pamagitan ng bautismo, nabuhay na new man sa ating buhay. Mga kapatid ko, ang buhay natin ay isang, gaya nung sinabi sa Colosas 6 ba yun? 4:6. Parang, anong pakibasa, Pastor? Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Yun. Maging kagaya ng asin. Bakit? Christ-like nga dahil Kristiyano. So, wag na ng dalawang punto o kaya double edge tayo, mga kapatid. Doble kara tayo, ay mahirap iyon. Kailangang mabuhay tayo kay Kristo. Kung tayo ay tinatawag na Kristiyano, ang ating pananalita, ang ating pagkilos ay angkop para hindi tayo laitin at malalait ng Diyos, kundi magiging kapurihan at magiging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos kung tayo ay angkop ang ating buhay na nabubuhay kagaya ni Kristo, Pastor. Okay. So yung ating pangalawang punto, mga kapatid, na working with integrity, ito yung pangatlong set ng relationship, yung slaves and master relationship, na yung prinsipyo na ating napag-aralan mula sa binanggit ni Pastor Marvin at ni Pastora Ray ay work is done unto the Lord, not merely on people. So yung ating prinsipyo sa pagtatrabaho, magtrabaho tayo hindi to please man, but to please God. Ito yung ating sinasabi. Kanya nga yung ating pagtatrabaho may fairness, may sincerity at may faithfulness sa ating pong trabaho. Dahil yung ating work relationship becomes a witness of our faith. So, tayo tutungo na sa pangatlong punto ng ating leksyon, witnessing with wisdom. Ang ating pagsasaksi ay may karunungan sana. Pastor Marvin. No. Maganda ito eh. Tingin yung shift. Family. Maganda yung shift. Family. Then work. Relationship. Then witness. Witness. Pag maganda itong family, then you carry that in your workplace, and you have a good witness in your workplace, then there's the result, missional. Yeah. Maganda. Kaya tignan natin, paano mangyayari yon? Doon po sa verse 2, then 5 and 6, ang sabi doon. Magpatuloy kayo sa panalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Verse 5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas, na inyong samantalahin ang pagkakataon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Una po natitignan natin, doon sa verse 2, kinakailangan pala yon yung continuous praying. Patuloy. Na patuloy yung pananalangin. Pag iyon, ito sana yung conduct pa rin ng human. Yung prayer. Kasi part of witnessing is praying. And ano yon? Hindi lang panalangin, then yung sunod doon, pag tingnan niyo po yung verse 2, being vigilant. Ano yung vigilant? Maging mapagmasid. Dapat mapagmasid tayo. Ang ibig sabihin nyon, in all things,
we need also to be careful. Mm-mm. Kasi pag hindi tayo maingat, then natitisod ka. Natitisod tayo. Oo. Pag hindi ka maingat. Kaya ang sabi nun, you pray, then be vigilant. Maging maingat ka. Then, ang sunod doon sa verse 5. Doon sa verse 5. Walk in wisdom. Yun yung, kaya, pag tinan nyo yung outline natin na pangatlo, witnessing in wisdom. Kinakailangan pala yun. So, you pray, be vigilant, then walk in wisdom. Ang ibig sabihin nun, pag maglakad tayo ay maglakad tayo na mayroong karunungan. Hindi pag may karunungan yon, ibig sabihin nun, tayo ay nag-iingat. At hindi lang nag-iingat, kinakailangan din na mayroon ding discernment. At pagkatapos nyon, ano ang sabi doon? Yung binasa kanina ay pati yung ating pananalita. Anong sabi doon? Let your speech always be grace. Timpla. Season with salt, na timpla. Di ba? Pag kumain ka at kulang din sa lasa, hindi rin masarap. Pag sobra din, Hindi rin. hindi rin. Pero pag tamang-tama, tamang-tama, Masarap. masarap. Yun yung sinasabi ni Pablo. Ang ibig sabihin pag yung family, yung workplace, then may mission ka. Maganda. Nakita niyo po yung movement. Family, The work. workplace, then mission. mission. Ito ay nagdi-define yung ating horizontal relationship. Amen. May transformation dito sa horizontal relationship natin. Kasi mayroong nauna na transformation yung ating vertical relationship. Yun ang magkaugnay doon. Kasi minsan kahit dito sa horizontal relationship natin, kahit anong ginagawa mo dito at hindi naman maayos dito sa vertical relationship, wala din mangyayari diyan. Kaya sinasabi sa atin ni Pablo, if we live with each other, you need to fix your vertical relationship and at the same time your horizontal relationship. Amen. That's living together with one another. Amen. Yun. Pastor Ray? Ay yung tatlong punto niya na pag-aralan natin sa ibang anggulo. Itong pangatlong punto, yung sinasabi ni Pastor Marvin, paalala ko lang, yung pinabasa niya dito sa versikulo 2 ng Kapitulo 4, yung family na sinasabi, mga kapatid, sa unang punto, sa mga trabahador at sa pagsaksi, sa mga tao, ang pinakapundasyon nito, mga kapatid, kaya nagkakaroon ng pagbuklo-buklod, pagsama-sama ng masaya at nagkakaisa. Yung panalangin, Pastor Marvin, Pastor Jules. So yung pamilya na nananalangin, nananatili sa Diyos. Maayos ang relasyon. Maayos din ang relasyon sa Panginoon kung ang pamilya nananalangin. Kaya nga sabi ni San Pablo na manalangin lagi sa Efeso 6:18, mga kapatid. At saka sa 1 Thessalonians 5:17, huwag kayong, anong tawag nito? Pray without ceasing. Patuloy yan. So yung pamilya na patuloy na nananalangin, nananatiling nananalangin, sila ay matibay ang samahan. Maayos ang samahan. Merong direksyon ang samahan at masaya ang samahan. Maligaya ang pagtatrabaho sa loob. Alam mo mga kapatid, ikaw, kung saan ka man niluklok ng Panginoong Diyos, dako na kumpanya na nagtatrabaho, may boss ka. Pag nakita kang mapanalanginin ka, abay, sabi ko sa iyo, nagkakaroon ng pagbuklo-buklod. Pag nagkaroon ng pagkain, ay si ganitong manalangin. Bakit? Nakita kang ikaw ay panalanginin.
At ang panalangining buhay ay kakitaan ka ng tamang pag-unlad ng Kristiyano. At ito yung pangatlong punto. Magkakaroon tayo, sabi ni Pastor Marvin, missional. Ay, hindi ko makakalimutan yan, mga kapatid. Ang isa sa mga strategy para magiging kaibigan at magiging kilala at magiging mapagmasid tayo ay yung papanalangin, mga kapatid. Sa bus nga kung yung isang kasama mo sa bus na kausap mo, kung niyaya mo siyang manalangin, Pastor Jules, pag pumayag siya, magkaibigan kayong maayos. Mga kapatid, pag yayain mong manalangin ay huwag na, ay medyo alup ka na. Mga kapatid, kaya ang best tool minsan sa ating buhay, pagsaksi ay yung pananalangin, mga kapatid. Pag pumalagyan na manalangin, ibig sabihin, hindi kayo magkaayos, mga kapatid. Kaya, isa sa mga challenge sa atin, mga kapatid, ay kailangan tayong gumawa ng paraan para magiging saksi na may karunungan. Ang isa dito ay pananalangin, Pastor. Amen. Itong pinapag-aralan natin sa pangatlong punto, witnessing with wisdom, ay tignay DJ panunot ko, yung ikaisipan ko, mga kapatid, na kung saan ay sinasabi dito yung lumakad kayo na may karunungan sa verse 5. Walking with wisdom affects how we relate to the outsiders. Ay, paano ba lumakad ng may karunungan? Yung lumalakad na marunong. Paano lumakad ng marunong? Kasi yung may nakita ako na magkumare. Kasi nung dumaan yung kumare niya na walang pananampalataya, nakita niya yung malunggay. Sabi niya, kumare, pahingin ang malunggay mo. E di, binigyan niya. Pangalawang araw, humingi na naman. Pero ang sabi ng kumare niya, ginawa mo ng kandila yung malunggay ko, magtanim ka. Kanya nung dumaan ulit, sabi niya, kumare, may care group kami, pwede ka bang pupunta? Sabi na nung kumare niya, care group ka lang, care group, malunggay lang, hindi mo pa ibigay. Yung pang kandila. Di pa, paanong mamuhay ng may karunungan? So, yung ating pinapag-aralan, kagaya nung sinasabi dito sa verse 6 na, yung gracious speech seasoned with grace builds others up. Pero kung hindi tayo marunong lumakad na may karunungan, ay hindi talaga nakakaakit sa mga ating mga minamahal, mga nasa labas na binabanggit dito. Kahit anong gawin mo, katotohanan ang sinasabi mo, kung hindi ka marunong lumakad ng may karunungan, yung pananalita mo kasi hindi naman magkasama doon sa iyong ginagawa ay hindi po maganda. So napakahalaga yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, mga minamahal na mga kapatid. May masasabi pa kayo, Pastor Marvin? Pag titingnan po natin ito, Pastor Jules, napakaganda Yung sabi ko kanina, may mga movement. May mga movement dito. Kaya pag maganda yan in the home, kasi yung salitang walk, we need to walk in love in the home. Yun yung wisdom. We need to walk faithfully in the workplace. Yun ang wisdom. Then, ang third doon, we need to walk faithfully in witnessing for God. Yun ang mga wisdom doon na itong wisdom kasi pag i-define mo yung witnessing wisdom, yan yung anong pinagkaiba ng wisdom at saka knowledge. Yung wisdom, ito yung translation sa practicality ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Kaya hindi sinabi ni Pablo na walk in knowledge. Ang sinabi niya, walk in wisdom. Ibig sabihin nun, you walk in the practical way. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo, sabi niya, you need to show that
by walking na naayon kay Oo. Kristo. Yung yung salita diyan na yung walking ay you walk in the manner of the new man. Yun yung wisdom na sinasabi ni Pablo doon. Kasi yung mga takulos doon, mga Kristiyano na sila, but they walk in the old man. Amen. Kaya Kaya ang sabi ni Pablo doon, you need to walk like a new man. Kasi lalo na yung partner natin yon. Kung ang lakad mo pa rin ay yung old man, kumusta yung witnessing mo? Di Wala ba? na. Pag yung lakad natin ay yung old man pa rin na nakikipag-away ka, madamot ka, ano pa yung mga iba, still the old man. Hindi Do you think nakaka-witness. na yung witnessing mo ay maayos? Ba't di maayos yun? Kaya ang sabi ni Pablo, if you have the real witnessing, genuine yung witness mo, you walk according to the new man. Ayun ang sinasabi doon sa Colossus. Kaya yung ating lesson ay living with each other. In living with each other, para may practicality, may wisdom, yung paglakad ay maglakad ka ayon sa bagong tao na nakay Kristo. Yun yung takeaway sana na makukuha natin dito sa ating lesson. Pastor Ray. Kaya nga di ba sinabi sa pangatlo, ang ganda yung paliwanag yan ni Pastor Marvin. Sa pangatlo, wisdom, witnessing with wisdom. Hindi niya sinabing witnessing with knowledge. Dahil malayong magkalayo yun, mga kapatid. Ano po? Bakit hindi knowledge? Kasi maalam siya. So, yung alam niya, ginawa niya. Ngayon, mali pala yun. Tapos gawin niya uli. Hindi karunungan yon. Mangmang yon. Kung yung alam niya na ginawa niya, tapos mali pala, tapos ulitin niya uli. Kamangmangan yon. Pero kung alam niya, ginawa niya, nagkamali siya, hindi niya gawin kasi mali. Karunungan yon. So, kaya sinasabi dito, witnessing with wisdom, dahil yung pagsasaksi niya ay karanasan na niya. Pagsasaksi niya ay karanasan niya kay Kristo. Nakikita sa kanyang buhay yung buhay ni Kristo. Kaya siya ay nagsasaksi na may karunungan dahil yung kanyang buhay na may kaalaman ay kanyang isina sa kabuhayan. Kaya napaka-kapangyarihan, napakalakas, at hindi pwedeng sino mang kukontrahin o kaya labanan. Karanasan niya yun kay Kristo Napakahirap yon na labanan. Bakit? Karanasan niya kay Kristo at sinasabi niya na siya'y may pagbabago sapagkat nabubuhay siya na may panalangin, nabubuhay siya na may integridad, nabubuhay siya na may kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa salita ng Panginoon Diyos na may karunungan talaga yung nakikita mo talaga sa buhay niya. Amen. Napakaganda yung atin pong pag-aaral. Sa kanya, kaibigan, sa oras na ito, ating nakita sa ating pag-aaral na kung saan ang ibig sabihin ng pamumuhay kasama ang isa't isa. Nagsimula ito sa paglakad ng may pag-ibig sa loob ng tahanan, kung saan ang mag-asawa at ang mga magulang at anak ay namumuhay ayon sa disenyo ng Diyos. At nagpapatuloy ito sa pagtatrabaho ng may integridad. Ginagawang lahat para sa Panginoon, hindi lamang para sa tao. At nagiging ganap ito sa pagiging saksi ng may karunungan sa pamagitan ng pananalangin at mga salitang puno ng biyaya. Sa madaling sabi, ang pamumuhay kasamang isa't isa ay nangangahulugang pag-ibig sa tahanan, katapatan sa gawain, at karunungan sa pakikitungo. Naway makita si Kristo sa ating tahanan, sa ating trabaho, at sa bawat salita natin araw-araw. Maraming salamat sa ating mga panauhin na si Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Ngayon din,
Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagit nakinig sa atin sa oras ng pag-aral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay lingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Kapatid, kumusta ka nitong mga panahon? Napag-isipan mo na ba ang kalagayan ng mundo? Ang mga tanda sa kalangitan nagpapatunay ng kanyang pagbalik. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili kahit na bata ka pa at malayo pa ang kamatayan. Maraming malulusog, ngunit ang buhay na lagot at ang kaligtasan ay nakaligtaan. Ngayon ang araw ng kaligtasan at ang bukas walang katiyakan. Kalagayan ng buhay natin ay hindi sigurado, ngunit ang kamatayan ay sigurado. Huwag kang matiwala sa iyong sarili kahit na bata ka pa at malayo pa ang kamatayan. Maraming malulusog, ngunit ang buhay na lagot at ang kaligtasan ay nakaligtaan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Lahat ng ginawa mo, mabuti man o masama, tayo'y huhusgahan sa kanyang pagbalik. Ngayon ang araw ng kaligtasan at ang bukas walang katiyakan. Kalagayan ng buhay natin ay hindi sigurado, ngunit ang kamatayan ay sigurado. Ngayon ang araw ng kaligtasan at ang bukas walang katiyakan. Kalagayan ng buhay natin ay hindi sigurado, ngunit ang kamatayan ay sigurado. Kapag ikaw ay na kay Kristo, kapag ikaw ay na kay Kristo, kapag ikaw ay na kay Kristo, sigurado. Kapatid, kumusta ka?
Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos at mahabagin sa lahat, puno ng biyaya, pag-ibig, at kaligtasan. Narito ang bawat isa sa amin, naunawaan namin, Panginoon Diyos, nagkaroon kami ng karunungan sapagkat ito'y isinasakabuhayan namin. Tulungan niyo kaming patuloy na malapit sa inyo, na ang aming lakas ay galing sa inyo, na ang aming ginagawa ay ginagawa hindi lang basta nagpapakita, kundi ito'y taus-pusong nagmamahal sa inyo. Lahat ng mga ito, Panginoon Diyos, na aming ginagawa ay dahil sa iyong biyaya at ito ay nagliligtas at ganoon din ito, Panginoon Diyos, ay isang pagsaksi na ang paglapit kay Kristo ay napakahalaga sapagkat ginagamit niyo kami bilang kasangkapan ng pagpapala at ebanghelyo. Pagpalain ng bawat isa na nanonood at nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Huwag po ninyong kalimutang muli tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako pong inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay suma sa ating lahat.